Navotas dulot ay pinsala sa Ubando, Bulacan. Dahil dito may alitan ng dalawang magkapitbayan. Paano nga ba ayusin ang gulong ito? Maraming bata ang nangangarap na maging Jaworski, Atoyko, Fernandez at iba pang higante ng Philippine Basketball Association o PBA. Pero ang liga ba ay para sa Pinoy pa rin o tanghalan na ng mga dayuhan? Mga nawawalang street signs, butas na manhole at bungi-bunging bakod. Sino nga bang salarin sa pagkawala ng mga bakal sa kalye? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto Ang lahat ng yan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Nababalot na ng tensyon dito sa ilog dahil kahit pa may barikada na ang mga mangingisda, pilit pa rin pinapasok ng mga maritime ang paparating na barge na may dalang basura. Magaling ka bang sumayaw at kumanta? O baka naman may tinatago kang special talent? Join ka na for a chance to win 100,000 pesos sa talent show na yayanig sa bayan. Solo o grupo, pwede! Basta may special talent. Dalawang wholesome acts na angat sa iba. Bitbitin ang lahat ng anik-anik na kailangan sa performance. Magdala ng ID at iba pang dokumento na magpapatunay na ikaw ay 18 years old and above. Sugod na sa GMA sa October 29, alas 8 ng umaga at i-showcase ang inyong natatanging talento. Para sa mga katanungan, tumawag sa 928-7021 Local 3022. Sana nga sa Ultimate Pasit-Laban Showdown. Pagkamatay ng mga isda at sakit sa mga tao, dulot daw ng isang tambak ng basura malapit sa Ubando, Bulacan. Pero ang dump site na ito ay dump site ng Navotas. Paano nga ba maayos ang usaping ito? Alamin sa report ni Mitch Cruz. Para dito yung nagpapunto ko dito sa lugar na ito. Lalagutin yan! Ikutan nyo na! Ikutan nyo na dyan! Ito ang eksenang nasaksihan namin sa Binuangan River sa Ubando, Bulacan nitong nakaraang linggo. Nababalot na ng tensyon dito sa ilog dahil kahit pa may barikada na ang mga mangingisda, pilit pa rin pinapasok ng mga maritime ang paparating na barge na may dalang basura. Barikada ng mga bangka sa barangay Binuangan. Ayaw kasi padaanin ng mga mangingisda sa kanilang ilog ang barge na may dalang basura. Papunta kasi ito sa dump site ng Navotas na mas malapit sa barangay ng Ubando. May escort pang lansya ang barge. Sa huli, nanaig din ang mga mangingisda. Napilitang umatras ang barge. Alis na kayo dito! Tama nyo na kapitan namin! Halos 6 na buwan nang nagbabarikada ang mga mangingisda. Nakakaapekto raw kasi sa kanilang kabuhayan at kalusugan ang basurang dinadala ng barge sa dump site. Naturingan sa kapagbantay ng dagat! Bahagi ito ng 10 ektaryang Navotas dump site. Itong lupang ito ang ginagamit na panambak. Itong tinatayuan ko lupa pero ang ilalim nito basura. Controlled dump site ang tawag sa Navotas dump site. Ibig sabihin, tinatakpan ng lupa ang mga basurang nabubulok. Boundary ng Navotas at Ubando ang Binuangan River. Ito ang naghahati sa dalawang bayan pero sakop ito ng Bulacan. Ang mismong dump site ay nasa Barangay Tansa, Navotas. Napapaligiran ito ng mga palaisdaan. Tinatayang 3.5 kilometro ang layo ng dump site sa pinakamalapit na barangay ng Navotas, habang 50 metro lamang ang layo nito sa kalapit na barangay sa Ubando. Sinadya namin ang barangay Salambao, Ubando, ang pinakamalapit na barangay sa dump site. Dito ko nakilala si Mang Angel. Napalaki raw niya ang kanyang dalawang anak sa pangingisda. Dati hipon, alimasag at malalaking isda ang nahuhuli niya. Pero naging matumal na mula nang magsimulang bumiyahe sa kanilang ilog ang barge noong taong 2003. Sinamahan namin siyang mangisda. Ano
ba yung mga nahuli nyo, Mang Anghel? Ito, 3 talilong na maliliit. Alas 20 minuto ho kung nakaumang ng lambat dito sa ilog. 3 talilong hong maliliit. Yan lang. Ito lamang ho, kita. Wala man ho kung dito. Wala man ho kaming huli kung dito. Eh, sapat na ba yan para sa Yan ho pamilya? ang problema naming malaki. Kung paano ho namin bububuhay ang pamilya namin. Eh, nung dati ho ba, sa 20 minuto may nahuhuli na kayong mas Abi, marami na ho. Pagka ho mga 1 kilo lang, meron na. Sa ngayon ho, 3 piraso na lang. Hirap na hirap pa. Ayon pa kay Mang Anghel, hindi lang kabuhayan ng mga mangingisda ng Ubando ang apektado, kundi pati ang kanilang kalusugan. Si Mang Mario, hanggang ngayon nagluluksa pa rin sa pagkamatay ng kanyang asawa. 10 buwan na ang nakalilipas. Atake raw sa puso ang ikinamatay ng kanyang asawa. Dati na raw may sakit sa puso ang asawa. Lumala pa raw dahil laging naamoy ang mabahong amoy ng basura noon. Paano niyo ho na siguro na yung basura nga ang isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng misis ninyo? Sabi kasi ng doktor na pinapatingnan namin doon, sa imoy ng hangin, dapat daw yung misis ko ilipat ng lugar. Kaya naman kami mapaglipatan. Tagal-tagal lang kami doon hanggang sa namatay ng misis ko. Pwede yun, lalo na kung ang isang tao ay may hypertension na or high blood na siya, tapos nalanghap niya isang mabaho, siyempre magkukulang yan sa oxygen, tapos mabaho. So pwede magti-trigger yan para mahirapan huminga, tapos eventually tataas yung blood pressure, eventually na pwedeng atakihin ka sa puso. Kaya naman ang environmentalist group na Sining Yakap, mariing tinututulan ang dump site. Bukod sa panganib na dala nito sa kalikasan at kalusugan, wala raw itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Siyempre dahil may mga chemical, hindi naman chemical actually, mixed waste kasi ang napupunta dyan, yung pollution napupunta sa tubig. O, pagpalagay ng may staka or may pilapil, hindi nangangahulugan na hindi kakatasyan papalabas sa ilog. At ang ilog ang kabuhayan ng mga mangingisda ng Ubando. Ang Philippine Ecology Systems Corporation o PHILECO ang operator ng dump site. Inamin nilang wala nga silang ECC nang magsimula sila noong October 2002. Mismo ang National Solid Waste Management Commission sa ilalim ng Office of the President ang nagpahintulot sa kanilang operasyon. Hindi na raw kasi kailangan ng ECC sa isang open dump site na gagawing controlled dump site. Gawa po kasi ang controlled disposal facility, dapat i-correct yung open dump site. Kailangan mabilisan kasi yung open dump site, yun ang mga talaga nakakasama sa, sa environment. So kung dadaan pa sa proseso pagkukuha ng ECC, natatagal kuminsan ay 1 taon, ganun katagal, nadidefeat yung purpose ng batas na dapat i-correct mo yung masama immediately. Nung nagpunta kay Sir, doon mismo sa loob Doon sa loob, inikot ko rin yung loob. Pero Ayon naman kay Secretary Mike Defensor ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, pinayagan noon ng dating kalihimang pag-operate ng Navotas Controlled Dump Site kahit walang ECC. Nakasaad kasi sa Ecological Waste Management Act o RA 9003 na 5 taon lang ang palugit sa operasyon ng mga controlled dump site na magtatapos sa February 2006. Nung una, binigyan natin ng palugit na 5 taon yan para mag-operate. Ngunit hindi naman tayo nakabuo ng maraming solid waste management. Ang nakita lang nating mga nabuo rito yung sa Capas, Tarlac, at dyan sa Montalban, at maaaring yung Payatas, yung ginawa ni Mayor Belmonte. Ngunit kulang na kulang yan eh. ngayon, hindi ko na pinayagan yung ganon. Even if it's a controlled dump site, magmula nung pag-assume ko, lahat sila hiningan ko ng ECC. Ang mga taga Navotas hindi raw apektado sa dump site nila. Sa akin lang, matuloy man ayos lang. Wala naman problema sa akin. Ano bang reklamo ninyo sa dump site? Kami hindi pwede magreklamo dito. Habang ang mga taga Ubando tutol dito. Kasi yung amoy ba, mabaho. Apektado talaga yung mga, hindi lang dito, pati sa dagat talaga, dyan sa ilog. Oo, tutol ako. Wala na may dudulot na mabuti dito sa baryo namin. Pipisalain lang kami ng dump site na yan. Sa isang resolusyon, pumayag noon ang sangguniang bayan ng Ubando sa pagpasok ng barge kung saan nakapirma ang dating Vice Mayor Zoilito Santiago. Basura ng Navotas at Maynila ang itatapon sa dump site. At documents will show naman na may mga resolution na sila ay pumapayag
na magamit yung ilog upang makadaan yung Guevara at makadaan papunta doon sa control disposal facility na Navotas. Ang responsibilidad ng PhilEco ay hukayin yung ilog dahil yung paghukay ng ilog ay makakatulong doon sa problema ng pagbabaha doon sa Obando. At ang pagkaintindi ko kung ano man yung nahukay, yung mga areas na binabaha ay tinatambakan. Pero noong 2004 nang maupo na bilang mayor si Zoilito Santiago, tinutulan niya ang dump site. Nagbaba sila ng ordinansa. Bawal nang magpadaan ng anumang sasakyang pantubig na may kargang basura sa Binuangan River. Pero hindi ito sinang-ayunan ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan. Sa pasya ng Sangguniang Panlalawigan, iligal ang ordinansang ito dahil ang ilog ay pag-aari ng lahat o public domain. Hindi na po gumawa ang Sangguniang Bayan ng isa pang tinatawag nating ordinansa sapagkat maiksi na ang panahon para ito ay muling mahabol doon sa tinatawag nating pag-iimplementa sapagkat by the year 2006, February ay phase out na po yung controlled dam site na yan. Malinaw ang batas, sinasabi na ang controlled dam sites tapos na by February. At yan, isang magiging malaking problema, hindi lang ng Navotas, hindi lang ng Ubando, pero ng buong Metro Manila. Dahil wala tayong dump site dito, hindi na pwede magtapon sa mga dump site areas. Humingi ng temporary restraining order ang pamahalaan ng Navotas para buwagin ang mga barikada. Pinagbigyan naman sila ng korte, pero tuloy pa rin ang pagharang ng mga taga-Ubando sa operasyon ng dump site. Galit ang mga taga-Ubando na napapaligiran sila ng basura ng iba at mukhang itutuloy nila ang kanilang banggaan sa dagat hanggang walang maayos na solusyon sa problema. Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung talagang wala na silang tiwala sa Congress, puro PhilAms na lang buuin nila. Uwi na lang kami sa probinsya. Tanim na lang kami ng talbos. Di ba? Puno na ng PhilAm ang mga koponan ng PBA. Silang nabibigyan ng break, nakakakuha ng magandang sweldo at sumisikat sa larong paborito ng Pinoy. May laban ba ang lokal na basketballista sa stateside na atleta? Filipino-American o PhilAm kung sila'y tawagin. Gumawa ng ingay pagpasok sa PBA dahil sa kakaibang style ng paglalaro. Sa pagbubukas pinto ng PBA sa mga Pilipino mula sa ibang bansa, mga purong Pinoy na manlalaro naman daw ang nae-etchepuera. Sumisikip na nga ba ang mundo ng mga basketballista? Flying A kung tawagin si Johnny Abarientos dahil sa kanyang liksi at bilis. Si Johnny Abarientos hindi 6-footer pero dahil sa galing niyang maglaro ng basketball, minsan na siyang inimbitahan ng NBA para mag-try out. Hindi na itago ni Johnny ang pagkadismaya sa anyay pagpabor ng ilang koponan sa mga PhilAm player. Nung dumami na yung mga PhilAms, parang lahat nagkaroon na ng limit. Imbis na ganito yung salary mo, na-cut off, di ba? Imbis na ganito yung playing time mo, na-cut off, di ba? Kasi mas magaling yung PhilAms, yun yung sabi nila. Nakakuha ang Reporter's Notebook ng sample ng mga offer na ibinibigay sa mga PhilAm at lokal na player mula sa isang insider sa PBA na tumangging mapangalanan. May kaibahan sa buwan ng sweldo, pati sa team bonuses at individual incentives. Kung talagang wala na silang tiwala sa Congress, puro PhilAms na lang buuin nila. Uwi na lang kami sa probinsya. Tanim na lang kami ng talbos. Di ba? Si Danny Espiritu ang isa sa mga pinakakilalang sports agent sa PBA. Kung binibigyan man raw ng mga bonus gaya ng pabahay o pakotse ang ilang PhilAm, ito'y dahil malayo sila sa pamilya. Yun lang ang nakikita kong diferensya na once a new PhilAm get into our place, siyempre binibigyan siya ng more amenities than the local players. Kwento rin ni Danny, mas madaling ibenta at kunan ng kontrata ang mga PhilAm kaysa sa local talent.
Pinahihirapan ka ng team manager. Basta local player ang dinadala mo. Pero Pagka PhilAm nga, medyo magaang dahil kukunti lang yung PhilAm na tinitignan nila. Kaya siguro pinaprioritize nila Alita para matapos na. Popular ang mga Phil-foreign players sa liga, dala ng kanilang karanasan sa paglalaro sa ibang bansa. The main reason why we have PhilAms is para sana itaas yung antas ng basketball sa Pilipinas. Yung tinatawag nating technology transfer. But at the same time, there's also the factor of baka inaagawan nila ng slot yung mga tinatawag nating local talent or those who were born and raised in the Philippines. Para naman sa mga coach, karapatan lang na maglaro ang tinitingnan, hindi ang bansang pinanggalingan. Whether he's a homegrown or he's a Phil foreigner, they'll be in the league. And I guess by law, the Phil foreigner, if he's a true Phil foreigner, has all the rights of a Filipino. So I don't see any reason why they are taking jobs away from other players. Their level of competition back in the States, if they bring it here, it's somehow I see that they have an advantage. Pero mayroon ring mga naniniwalang mga homegrown ang unang dapat bigyan ng pagkakataon. As a coach of Santa Lucia, we don't have a PhilAm. We just want to help the young guys from UAP and PBL and NCAA to go up in the PBA. Bawat slot sa PBA mahalaga sa mga lokal na manlalaro, lalo na't nabawasan pa ng isang team ang liga ngayon. Mahigit 100 manlalaro ng PBA ang kasalukuyang nag-aagawan sa pagkakataong makapaglaro sa hardcourt at marami pa ang gustong makapasok. Pero sa paglipas ng taon, pakaunti ng pakaunti ang napipiling maglaro sa liga. Hindi pa lahat sila siguradong magkakakontrata. Aprobado na ng PBA Commission ang isang patakarang puprotekta sa mga lokal na manlalaro sa liga. By next year, 2006, 5 na lang Phil-foreign players ang aming pinapayagan maglaro for one team at most. So, effectively, if all of the teams got 5 Phil-foreign players, that will be 45 players. No? Right now, we have about only 20 Phil-foreign players in the league playing. Karapatan ng sino mang may dugong Pilipino ang makapaglaro sa PBA. The whole PhilAm issue itself has made it, that type of a question if they're taking away opportunities. And I believe if they're real, not really, but if they're not, then they are, because PhilAms being here just brings up the quality of local game. I think PhilAms or Phil foreigners being here, legitimate PhilAms and Phil foreigners, is only going to benefit the league. Sadyang mahilig sa basketball ang mga Pilipino at pagdating raw sa mga manlalaro, pusong Pinoy ang tinitingnan ng tao. Yung mga ordinaryong mamamayan, kung minsan, wala silang connection sa mga PhilAms because the PhilAms don't behave like Filipinos. So we can't relate. It's like they're imports anyway. They dress like Americans, they act like Americans. Napipil namin na kapag Pinoy naglalaro, amin yan. Hindi gaya nung kapag nakasit yung mga PhilAm sila yun, kanila yun. Mas magandang may PhilAm. Kung talagang PhilAm talaga. Pero pag hindi naman, paalisin na lang. Ang daming player na pwede pa maglaro. Na-control ng PhilAm. Para sa akin, okay lang kung may PhilAm pero dapat kontrolado ng management. Ang pangarap ng maraming kabataan na makapaglaro sa profesional na liga, kinalaunay, abot kamay pa kaya? Tanging pangarap mo lang para makaahon sa kahirapan halimbawa ay maging basketballista. Pero mababawasan naman yung mga pagkakataon mo kung makikita mo maraming PhilAm. Yung ibang team dyan, 6, 7, 8 ang PhilAm. So ano pang pag-asa mo? Si Gilbert Lau, manlalaro dati ng UST Tigers sa UAP. Mula doon ay sumali siya ng PBL at mula sa PBL ay naging manlalaro nga siya ng PBA bench stringer kung tawagin. Bumabagsak rin talaga yung moral ko or yung confidence ko sa paglalaro dahil parang ako 4 years na ako nasa PBA pero I haven't proven anything yet. Parang nakaka-frustrate din dahil nga nandun na sila. Parang hirap na kaming to overcome them . Dahil papaliit na ng papaliit ang mundo ng PBA, doble kayod ang mga homegrown talent gaya ni Gilbert. Ang PhilAm talagang malalaki katawan.
Yun lang, parang sa amin lang, hindi kami magpapatalo. Saan mang panig ng mundo na handa, dugong Pinoy at pusong Pinoy marahil ang mahalaga sa laro ng basketball. Hiling lang ng mga manlalaro, pantay-pantay sana ang tingin, saan ka man nanggaling. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Imbis na makonsensya, tila ipinagmamalaki pa nila ang pagnanakaw. Trip lang. Sunada lang, di ba? Pagka yung mga, wala ka na kami pang-inom. Ikot lang kami. Sama-sama tropa, katuwaan. Gusto niyo bang makita ang paraiso? Bisitahin ang sinasabing pinakamagandang lugar sa mundo. Ito na nga yata ang pinakamagandang tanawing nakita ko sa buong buhay ko. Pero sa paraiso ng New Zealand, nagkalat din ang mga tupa. Alam niyo bang sa bansang to, mas marami pa mga tupa kaysa sa mga tao? Sa Rakaya naman, may extra challenge ang ating mga kababayan para kay Ivan. Kaya niyang magtrabaho sa farm. Abangan ang buhay sa isang farm sa New Zealand sa Miyerkules. Dito lang sa Pinoy Abroad. Naranasan nyo na bang mapadpad sa isang kalye na di nyo alam ang pangalan dahil nawawala ang karatula nito? Pero di lang pala itong pinagdidiskitahan ng mga kawatan. Ang kwentong yan nakatala sa report ni Carlo Lorenzo. Sa gitna ng ingay ng kalye, matikas ang tindig ng mga karatula at barikada. Nananawagan ng disiplina at gabay din ng motorista. Mas ma-orderly pagka merong signs. Nakakatulong din yan sa kaluwagan ng kalye. Malaking bagay sa mga tao, malayo sa disgrasya. Pero minsan ang mga tulong na ito para sa ating kaligtasan hindi nakakaligtas sa mata ng mga kawatan. Sina Bert at Hill, hindi nila tunay na pangalan. Umaming nagnanakaw sila ng mga karatula, poste o barikada sa lansangan. Lagaring bakal lang para mabilis pumutol, di ba? Gaano kabilis? Wala pa 10 minuto, putol ka agad yan. Imbis na makonsensya, tila ipinagmamalaki pa nila ang pagnanakaw. Trip lang, sunada lang, di ba? Pagka yung mga, wala ka na kami pang-inom, ikot lang kami, sama-sama tropa, katuwaan. Naibibenta nila ng 500 hanggang 1,000 piso sa junk shop sa mga ito, pero hindi nila naisip ang perwisyong maaring maidulot nito sa iba. Proyektong pampaganda ng lungsod, iniilawan din ang dating madidilim na lugar na pinagpupugaran ng mga hold-upper. Ang bahaging ito ng MacArthur Bridge sa Maynila dating puno ng ilaw. Kung wala pong ilaw mga tulay natin, kakaroon po lang hold-upan po. Magde-declare po dyan, sa flyover na po yan. Tatakbo po rito, madaling po rito. Dahil sa nakawan, imbis na mapabuti ang kalagayan ng mga dumadaan, nagiging lagusan pa ito ng mga kriminal sa lipunan. Gayon din ang mga flyover na tanda ng modernisasyon, nilapastangan na rin sa Kamaynilaan. Bungi-bungi ang railings o mga bakal sa gilid. Ayon sa Department of Public Works and Highway o DPWH, takaw aksidente ang kawalan ng mga ito na maaaring ikahulog ng motorista. Bukod dito, malaking pera ang nawawala sa pamahalaan. Estimate namin kasi nasa mga around 20 million na yun mga nawawalang railing. So inaantay lang namin yun at kung marirelease yun, mapalitan namin ito lahat ng mga nanakaw at nang sa ganon, makapag-provide tayo ng bago. Maging mga takip ng manhole, umabot na sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga nanakaw mula taong 2,000. Pero higit pa sa pondong nasayang galing sa buwis ng responsabling mamamayan, ang masaklap nito'y buhay pa ang maaaring kapalit ng pananamantalang walang pakundangan. Si Christian, nasawi nito lang Oktubre nang mahulog sa butas ng manhole sa Antipolo. Nagluluksa pa rin ang kanyang mga kaanak, hindi matanggap ang pagkawala ng 7 taong gulang na bata. Talagang bumutog na tiyan niya. Bumutog na tiyan niya. Naawa na nga talaga kung hindi ko matanggap talaga yung nangyari sa amin. Kaya ko kamatay pa lang mama niya. Sana raw mahabag ang mga magnanakaw.
Kapalit kasi ng kanilang kita, buhay ng iba. Hindi ko matanggal. Gusto ko kung may dump truck ako nang dadama ko ng tuning ko rin para matabunan na butas niyan. Alam mo, marami pang batang ma-aksidente doon. Dahil sa ganitong pagnanakaw ng pampublikong kagamitan, marami ang napapahamak. Tulad na lang ng pagkahulog ng tren sa Padre Burgos sa Quezon noong Oktubre ng nakaraang taon, kung saan 13 katao ang namatay at mahigit 100 ang nasugatan. Isa sa matibay na dahilan ng insidente ang rumupok ng daanan ng tren sanhi ng mga ninakaw na rilis nito. Nadiskubre ng investigador ng bayan ang isa pang walang pakundangang pagnanakaw sa ating mga lansangan. Nito lang taon, muling napabalita ang ganitong nakawan ng mga pampublikong kagamitan tulad ng mga railing sa flyover. Kabisado na raw ng mga pulis ang modus operandi pero hindi lang daw nila matsyempuhan. Kunyari magpa-park sandali at maghahasard, yung pala niluluwagan yung mga tornilyo. Aminado ang pulisya na mailap daw ang mga magnanakaw. Kaya target ng mga otoridad ay ang mga pinagpapasahan nila. Nasampulan na ang 5 junk shop owner sa Pampanga. Niraid ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga junk shop na ito. Ang nakumpiska, mahigit 50 piraso ng steel post na nagkakahalaga ng 80,000 piso. Mga nakaw ito galing sa NLEX. Nagulat ang mga may-ari ng junk shop. Paliwanag ng ilan, hindi nila alam ang pinanggalingan ng mga bakal na ibinenta lang din sa kanila. Binigay lang sa akin dyan. Hindi na ako muli. Anong malay ko? Ganun pala yun. Ang iba naman, todo tanggi. Yung sa akin nadamay lang sa akin. Kumuha na lang bigla. Hindi naman talaga yun ang hinahanap nila. Sa kahabaan ng NLEX, kapansin-pansing maraming mga signage at mga poste nito ang nawawala. Maging ang mga cyclone wire na pumipigil sa mga hayop para makatawid sa NLEX, hindi pinatawad. Dahil ninanakaw ang mga cyclone wire at mga steel post, malaya na tuloy na nakakatawid ang mga hayop na maaaring peligro para sa mga matutuling motorista. Sana lang, hindi sila mabangga sa expressway. Umabot na raw sa 27 milyong piso ang mga ninakaw sa kahabaan ng NLEX at karamihay hindi pa nababawi. Ayon kay Superintendent Rene O, kinasuhan ng mga may-ari ng junk shop ng paglabag sa anti-fencing law. Ipinagbabawal ng batas na ito ang pagkakaroon, pagbili o pagbenta ng anumang nakaw na gamit. Okay lang yan kung halimbawa junk shop kasi madali mong makita yung stolen items. What if binenta nila sa mga private individuals, sa mga bahay-bahay lang, no? Or in some commercial establishments na nakatago, na nahihirapan tayo nun. Bihirang nahuhuli ang mga nagnanakaw ng pampublikong kagamitan. Madali ring lusutan ng batas. Pero ang sanay umuusig sa mga kawatan, konsensya, dahil sa disgrasya at perwisyo sa kanilang kapwa. Ako si Carlo Lorenzo at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Lumagutok na malakas tambak ang mga patay. Buried underneath that pile of hardened concrete. Diba? Halos naagdas na. Mahigit 2 dekada na, pero may mga tinig na di matahimik. Inilibing ng buhay para matapos ang gusali ni Imelda. Makakaramdam ka ng nahihilapos na. Ngayong Lunes, pakinggan ang sigaw ng mga multo ng nakaraan sa Eyewitness. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jiggy Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.